Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is August 12, 2024. So, ngayon is dadako tayo sa ating panibagong series ng ating devotion. Pero bago natin simulan, yung series ng ating devotion is muli muna nating balikan yung nag-series natin last time para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion para magkaroon sila ng idea sa ating mga talakayan. So, yung nag-series namin last time is Anatomy of Sins and Temptation. So, anatomy, for example na lang natin siguro yung isda or bangus. Diba? Ang bangus is napakatinik niyan. Pero, the anatomy is hihimayin natin. Hihimayin natin yung isda, yung mga tinik para tayo ay hindi mapano doon sa tinik. So, gayon din sa sin and temptation. Himayin natin noon nung nakaraang series natin yung kasalanan at temptation. So, yung new series na talakayin natin yung araw is Full Armor of God. So, ang Word of God is napaka-armor siya or yung shield natin kumbaga sa mga lahat ng gagawin natin. Kahit mga problema yan, kahit ano man may gagawin tayong challenge, is talagang armor natin is God and yung Word of God niya. Di ba nga, Proverbs chapter 30 verse 5 na every word of God is pure. He is the shield to those who trust in Him. So, diba sa Bible verse na yun, sinasabi ng lahat yung word niya is ayun yung naging shield natin sa lahat ng gagawin natin. So, ayun, yung full armor of God. So, napaka-full pack talaga tayo ng armor niyan. Buong katawan natin. Di lang physical, mentally, especially yung ating spiritual life. So, ayun po yung series talakayin natin yung araw and para sa isang linggo. So, yung Bible verse talakayin natin yung araw is Ephesians chapter 6 verse 14. So, sabi dito, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist with the breastplate and righteous in the place. So, sa Tagalog, Ephesians 6:14, kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, so dibdib ang baluti ng katwiran. So, pinaka-meaning lang yan is yung salita ng Diyos na kailangan daladala natin lagi sa buhay natin. Sokbit-sokbit lagi yung salita ng Diyos sa araw-araw dahil yun yung magiging armor natin sa lahat ng gagawin natin sa mundong ito. So, para lumako talakay tayo dumako sa una nating katuruan. Demons are real enemies. So, yung mga demonyo yun talaga yung muhudyok sa atin. Kung may ginagawa tayong mga kabutihan is pag pinay natin sa Panginoon is meron tayong guidance niya. Pero yung demons ay yung mga bubulong sa atin ng gawin mo yung kasalanan na yan, gawin mo to, gayahin mo si ano. Dahil nga sa mga flesh natin ay yung parang demonyo ang mga. So, ayun yung real enemies natin. So, sa number 2, demons aim to destroy God's world. So, etong mundo na to is God's world. Pero, dahil nga sa naman natin kasalanan is nagkaroon na ng demons. May hindi lang, nag-God's world siya pero puno rin ng kasalanan. Dahil yung demons, pakarat-karat yung daming demons dito. Kaya sila yung parang nagdi-destroy sa mundong ito. Dinidestroy yung buhay natin sa pamagitan niya ng paggawa natin ng kasalanan. Number 3, demons fight with lies, but we fight with the truth. So, kahit naman may mga demonyo na umuhudyok sa atin, is di natin nakakalimutan gumawa ng tama dahil nandito ang Panginoon at tinuturo sa atin yung katamaan. Sa ating application, wage war against our real enemy. So, labanan natin yung mga kasalanan, lalo na yung mga demonyo. Labanan natin sa mga maling gawain. Number 2, work towards restoration. So, dahil nga nirestore tayo ng Panginoon is talagang panindigan na natin. I-restore din natin ang buhay natin pamamagitan ng paggawa ng tama. And sa last, wear the belt of truth. So, basahin tayo ng Word of God at lagi natin itong dala-dala sa buhay natin. So, ilan po para sa araw ito na may natutunan tayo sa pakinig at panonood. God bless to all.